Hello po mga kapatid, magandang umaga po ulit sa inyong lahat dyan. At nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya pa rin ng dati at lagi natin gagawin ang manalangin muna bago tayo mag-umpisa. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat una Lord sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa pagbigay mo na naman sa amin ng isang pagkakataon o God sa aming mga buhay. Lord, salamat din po o God sa binigay mong pagkakataon upang kami makarinig, makapagbasa, makapag-aral na naman ng inyong mga makapangyarihan salita. Lord, buksan mo po ang aming puso at isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Lord, salamat po. Gabayan mo rin po ako, turuan, Lord, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin at sasambahin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, Brother OG po. At dyan po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Last time, i-share ko sa inyo ang chapter 41 na may pamagat na ginawang tagapamahala sa Ehipto. Si Jose, ito yung ipinaliwanag niya muna yung panaginip ng dalawa sa kulungan na tagapamahala ng inumin at yung panadero at nagkatotoo nga ito at minsan ay nanaginip din ang paraon ngunit walang makapagpaliwanag nito kaya sabi ng tagapamahala sa inumin may kakilala siya at pinatawag nga itong si Jose at ipinaliwanag ng paraon ang kanyang panaginip at pinaliwanag ito ni Jose sa kanya na magkakaroon sa kanyang panaginip, magkakaroon daw ng 7 taong kasaganahan at 7 taong taggutom. Kaya ginawang tagapamahala itong si Jose at nag-ipon nga siya, nag-imbak siya ng mga pagkain at dumating nga ang taggutom. Mga kapatid, nangyari nga ang sinabi ni Jose. At dito na po tayo sa chapter 42, mga kapatid. May pamagat itong nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Mag-umpisa na po tayo. Verse 1, nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, ano pang hinihintay ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ko maraming pagkain doon. Si Jacob po, ang ama ni Jose. Verse 3, mga kapatid, pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na ipinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain pagkat laganap na ang taggutom sa buong Kanaan, Laganap na, mga kapatid, ang taggutom. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nandun na yung mga kapatid ni Jose, nabibili ng pagkain at yumukod sa kanya. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Taga saan kayo? Mabagsik niya tanong, nagkunyari siya, mga kapatid. Pero nakilala niya kagad ang kanyang mga kapatid. At sabi dito, mabagsik niyang tanong, taga saan kayo? Sabi niya. Taga Kanaan po, naparito po kami upang bumili ng pagkain, tugon nila.
Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya ah, namukhaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila, kaya sinabi niya, kayo'y mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa, hindi ba? Sabi niya ganyan. Hindi po, sabi nila, kami pong mga lingkod ninyo ay bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at kami mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya, sabi nila. Sagot nila kay Jose, no? Hindi ako naniniwala, sabi ni Jose, na parito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa. Kaya't nagmamakaawa sila. Ginoo, kami po ay 12 magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid at isa po na may patay na, sabi ng mga kapatid ni Jose. Sinabi ni Jose, tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya at sinusumpa ko sa ngalan ng Paraon, hindi kayo makakaalis hanggang hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Ayan na. Umuwi ang isa sa, sabi dito, umuwi ang isa sa inyo at kunin siya, pinapauwi ni Jose. Ang isa sa kanila at para kunin ang bunso. Ang iba ikukulong dito hanggang hindi ninyo napapatunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Kinulong ni Jose, mga kapatid, upang dalhin nga yung kanilang bunso. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, ako ay may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mamuhay kung gagawin ninyo ito, sabi niya. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang bibilanggo. Ang iba makakaalis na at maaari nang umuwi. Ang pagkain binili ninyo para sa inyong mga pamilya, no? Pinauwi niya na. Isang matitira at pinadadala na yung mga pagkain binili nila. Ngunit pagbalik ninyo kailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Jose, no? Uwi kayo, ngunit babalik kayo para dalhin ang inyong bunsong kapatid at madadalan nyo ang inyong mga nabiniling pagkain at doon mapapatunayan ko, sabi ni Jose, na hindi kayo mga espiya. Pagkatapos at sinabi nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan, di ba? Kung tatandaan nyo yung ginawa nila kay Jose, dahil nga laging nananaginip itong si Jose at kinukwento niya sa kanyang mga kapatid at nagagalit ang kanyang mga kapatid, di ba? At pinagbalakan nga nila itong patayin, ngunit hinulog na lamang nila, di ba? At pagkatapos nga ibinenta nila, kaya napunta sa Ehipto itong si Jose. Ngayon nga daw ay nagbabayad na sila. Sabi dito, iyan na nga ba ang sinasabi ko? Sabi ni Ruben, nakiusap ako sa inyong huwag sakta ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan, sabi ni Ruben, mga kapatid. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng tagasaling sa wika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna nila si Jose dahil sa hindi na niya mapigil, sabi dito, iniwan muna sila ni Jose, mga kapatid. Dahil sa hindi na niya mapigilan ang pag-iyak ng mapanatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya at ibinukod si Simeon. Ipinagapos niya ito sa harapan nila, no? Umalis si Jose kasi nakita niya na nagsisisi na ang kanyang mga kapatid. No, makikita rin natin dito, maririnig natin sa kwento na mahal niya ang kanyang mga kapatid kasi halos mapaiyak na siya, umalis siya nang okay na siya, bumalik siya ulit. Yun na nga, pinagapos niya ang isa niyang kapatid, si Simeon.
pinagapos niya ito sa kanilang harapan. Sabi dito sa verse 22, may pamagat ito nga 25 mga kapatid, verse 25, nagbalik ang mga kapatid ni Jose sa Kanaan. Sabi dito, inutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila, no? Nilagyan ng trigo at sinuli pa yung kanilang pera, nilagay doon sa sako. Sabi dito, pinabigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. No, pinununa, binali pa ang pera, binigyan pa ng makakain sa kanilang paglalakbay. Sabi dito, nasunod lahat ang utos ni Jose. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ng asno niya at nakita niyang sa sako upang pakainin nga, binuksan niya isa sako. Nakita niya yung salapi, sabi dito mga kapatid, sa loob ng sako, napasigaw ito. Sabi niya, ibinalik sa akin ang aking salapi. Heto, sa aking sako. Sabi niya, pasigaw niyan sinabi mga kapatid. Nanginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos? Sabi nila, natakot sila, nanginig sila. Bakit nandun ang salapi? No, anong nangyari? Sabi nilang ganun. Sabi sa verse 29, pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakabagsik po magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyo pagbintangan pa kaming mga espiya? Sabi nung magkakapatid, salaysay nila sa kanilang ama. Sinabi po namin ng tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa na namin kami 12 magkakapatid na lalaki at ang isa ay ang aming ama. Sabi ganyan, at iisa ang aming ama. Sinabi nila, sinabi po namin na patay na ang isa naming kapatid at ang bunso na maya kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos po namin sabihin ito, akalain ninyo susubukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan po si Simeon, sabi nila. At pinauwi na kaming dala ang pagkaing aming binili. Ngunit mahigpit po ang bili niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayang kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangangako po siyang palalayain si Simeon at papahintulutan kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Yun ang sabi ni Jose sa kanila. Sabi dito, nang isalin nila ang kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Jacob ay natakot, mga kapatid. Sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose. Sabi dito, wala na rin si Simeon ngayon. Gusto pa ninyong isama si Benjamin? Sabi dito, napakabigat naman ang pasaning ito para sa akin. Sabi ni Jacob. So, mas lalo siyang nag-alala, nalungkot, mga kapatid. Sabi nga dito ay natakot siya. Sabi sa verse 37, sinabi ni Ruben, Ama, kung hindi ko maibabalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang 2 kong anak. Sabi niya, ipaubayan ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya. Sabi ni Ruben. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung siya ay masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan. Mamamatay akong nagdadalamhati. Amen and amen. Napakaganda po ng kwento, no? Ito na yung sinabi niya nung bata pa siya, na sinabi dito, may yuyukod sa kanya yung kanyang mga kapatid. Nagalit nga, di ba po? Sabi ko nga kanina, na nagalit ang kanyang mga kapatid. Anong ibig mong sabihin? Kami yuyukod sa iyo. Sabi ganyan. Kaya pinagbalakan nila na patayin itong si Jose. Ngunit yun nga, hindi naman natuloy at pinagbili na lang nila. Ayan nga, napunta ngayon si Jose sa Ehipto. Ngayon siya ang gobernador doon. Siya ang namamahala sa lahat
ng ari-arian ng paraon. Dumating na nga ang pagkakataon na yung 7 tagutom, matinding tagutom ang dumating. At yun, pumunta ang kanyang mga kapatid para bumili ng pagkain. Nakilala niya kagad ang kanyang mga kapatid. Alam kong dito sa istorya, nalungkot siya, nahabag siya, no? Pero alam kong natuwa din siya nang makita niya iyon, kaya gusto niya makita ang lahat ng kanyang mga kapatid. Kaya ganoon ang kanyang naisip na pinauwi, pinaiwan ng isa para kunin at magsama-sama sila ron. Pag napatunayan nga daw na sila'y hindi espiya at alam naman yon ni Jose, no, at bibigyan sila ng pagkakataon na makapanirahan sa Ehipto at makapagnegosyo, mga kapatid. At yun na nga, umuwi sila at sinabi nila sa kanilang ama ang nangyari. At ayun nga, ayaw pumayag ni Jacob, mga kapatid, dahil daw wala na nga daw si Jose, dahil yun ang akala nila namatay, at kukunin pa raw si Benjamin. So hindi na raw niya makakayanan kung may mangyayari pa sa kapatid ni Jose o kay Benjamin. Ano? Yun daw ay, sabi niya rito, mamamatay akong nagdadalamhati, sabi niya. So bukas isi-share ko sa inyo ang kasunod ng kwento dito sa Biblia na may pamagat, nagbalik kay Jose ang magkakapatid. So antayin po natin ito. Nakakasabik po itong basahin. Napakagandang na namang istorya ito dito sa Biblia, no, mga kapatid. So makikita natin yung talagang hindi siya nagtanim ng galit. Bagaman pinagbalakan siyang patayin, hinulog siya, tapos ibinenta siya, mga kapatid, hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga mahal sa buhay. No, yung pa binigyan pa niya ng pagkain, sinuli pa niya ang pera. Ganun ang kanyang ginawa. At yun nga, gusto niya lang makita ang lahat ng kanyang mga kapatid upang magsama-sama na sila doon. Nawa ganun din tayo, pinapaalala rin sa atin ng ating Diyos, mga kapatid, na kung ano man yung mga samaan ng loob, lalo-lalo na sa ating pamilya, o sa ating mga kaibigan, o sa ating mga kapatiran, nawa hindi tayo magtanim ng galit. Mga kapatid, alisin natin yan, ang galit sa ating puso, dahil hindi tayo magiging buo ng mga kapatid. Hindi tayo makakapagpatuloy sa pagsunod sa ating Diyos, sa ating paglilingkod sa ating Diyos kung meron tayong mga galit sa ating puso, no? Alisin po natin yan, sama ng loob, yung inis natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa. Magmahalan po tayo, kagaya na lagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid. Magmahalan tayo, magpatawaran, at magpakumbaba tayo sa isa't isa. Yan po ang tinuturo sa atin, magmahalan. Kita niyo yung pagmamahal pa rin ni Jose sa kanyang mga kapatid. At gusto niya itong makita, sabik siyang makita itong lahat ng ito. Nawa ganun din tayo. Ano man na nangyari, samaan ng loob, nakainisan man, nakapagsalita ng hindi maganda, kalimutan na po natin, huwag tayong magtanim ng galit sa ating mga puso. Alisin natin lahat yan. Yung mga pangit na naiisip, yung mga nararamdamang hindi maganda sa ating kapwa, o yung mga balak-balak, wag po. Kasi po, yung pag-iisip natin sa kapwa o yung pagbabalak natin ng hindi maganda, yan po ay malaking kasalanan at pinatay mo na ang iyong mahal sa buhay kung mag-iisip ka sa kanya ng masama, mga kapatid, o sa iyong kapwa. Kaya alisin po natin yan. Yung pagdaramdam natin, yung galit, yung inis, yung tampo, no? Yung mga ganyan, alisin po natin. Yung pagiging sama na natin, yung pagiging pikon natin minsan, no? Yung minsan yung pagsasalita natin ng hindi maganda, alisin po natin yan. Ulitin ko lang, mga kapatid, magmahalan tayo, magpatawad, at magpakumbaba tayong lahat. Amen. And amen. Dahil yan, ang hiling tinuturo sa atin ng ating Diyos, at dapat natin yang sundin at tuparin, mga kapatid. Maraming salamat una sa ating Diyos, sa ating mga narinig, nabasa na namang salita ng ating Diyos. Tayo ngayon ay lalapit sa ating Diyos, mga kapatid. Samahan niyo po ulit ako. Tayo po ay yuyuko. Ihanda natin ang ating puso't isipan sa paglapit sa ating Diyos na buhay. Magsiyoko tayo. Hallelujah, Lord. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman muli, Lord, sa iyong mga salita na aming narinig, nabasa, at napag-aralan na naman, Lord. Salamat, Lord, ikaw ang may kaloob nito upang kami lagi makapag-aral, makarinig ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, at pinaalala mo na naman sa amin na magmahalan, magpatawad,
at magpakumbaba, O Diyos. Yan ang tinuturo mo na naman sa amin ngayong umagang ito. Turuan mo kami gabayan, Lord, upang maging malinis palagi ang aming mga puso, upang kami lagi magpatawad, magpakumbaba, at magmahal ng totoo. Lord, dahil yan ang gusto mo, yan ang itinuturo mo sa bawat isa sa amin, O God. Nawali yan din ay maramdaman ng lahat ng tao sa mundo. Simula sa aming presidente, Lord, sa kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, kanyang pamilya, kanilang mga pamilya, pababa hanggang sa amin, Lord. Kami lahat, kasama na dyan ang mga scientist, doktor, nurse, police, sundalo, Lord, mga frontliner, lahat-lahat ng tao, Lord, nawayan ng maramdaman ang magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Yan po ang muli mong itinuturo sa amin ngayon, O God, sa lahat ng tao. Kaya salamat, Lord, sa iyong paalala na naman sa amin. Nawayan ay maitatak sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa paalalang iyan, O Diyos. Lord, pinapanalangin ko po ang bawat bansa. Ang Israel, ang Pilipinas, ang Amerika, lahat, Lord. Ang Hong Kong, Japan, lahat ng bansa sa daigdig, O Diyos. Muli mong linisin, Lord. Ibalik ang dating kasiyahan, kasaganahan, at katagumpayan ng bawat bansa, O God. Iligtas mo po kaming lahat sa kasalanan. Iligtas mo po kaming lahat sa anumang kapahamakan, sakuna, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O Diyos. Iligtas mo po kaming lahat, O Diyos. Salamat, Lord, dahil alam ko po napapakinggan mo po ang aming mga panalangin na naman ngayong umagang ito, Father God. Salamat po. Salamat sa pagsama niyo sa amin. Salamat sa pakikinig mo sa aming mga panalangin, O Diyos, at sa aming pag-aaral, O God, ng iyong mga salita. Salamat, Father God, sa pagkakataon na binibigay mo sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga pastors and bishop, leader na naglilingkod sa iyo. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng tao. Salamat sa pagkakataong yan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa proteksyon. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa kasaganahan na ipinagkakaloob mo sa amin lahat. Blessings after blessings ang ipagkakaloob mo sa lahat ng tao, O Diyos. Kagalingan sa lahat ng may karamdaman dahil wala pong imposible sa inyo, aming Ama. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. We praise you, Lord. We glorify your name, Father God. We worship you. We love you, Father God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, lahat tayo, mga kapatid, ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat muli sa inyong suporta, mga kapatid. Salamat po. Salamat ng marami. Muli, God bless po sa inyo. At sabi nga, magmahalan tayo, sabi ng ating Diyos. Magpatawad at magpakumbaba. Amen and Amen. Salamat po. God bless po sa ating lahat. God bless po.